Sabi ni Antonio Trillanes, mga kababayan, sa DILG, a fund 20 million bounty for Bato de la Rosa arrest. Ayan. Tingin nyo, mga kababayan, kapag pinatungan ng ulo ni Bato de la Rosa, may tuturo na po yan. Panigurado ko, baka po yung mga miski yung mga yung mga kasama ni Bato de la Rosa, hudasin na din po ito no? Di ba? Kasi, iisipin lang naman nila, naku, etong kasama ko pugante na. Di kalaunan, mahuhuli, maaaresto naman din to. Hindi naman habang buhay na makapagtatago ito. No? So, kung maglalagay o naglagay si John Vic Remulla ng 20 milyong piso sa ulo ni Bato de la Rosa, siguro sasabihin ng mga kasama niya, ako na magtuturo dito. Ganun naman din Ano po, pinapatagal lang nitong si Bato yung kanyang pagtatago. Pero ang ending nito, ano din to, mahuhuli din ito. Kaya ituro ko na lang. Di ba? Ituro ko na lang. May 20 milyones pa ako. Tapos, saka ka magano, saka ka pagkalayo-layo. No? Yan naman si Bato de la Rosa. Lilitisin naman yan doon sa sa ICC Di ba? Di kapag ka hindi talaga guilty, o di acquitted, laya. Sabi ni Berta, 30307, may magtuturo dyan basta walang protector na mataas na opisyal ng PNP, military. Sabi dito, ni former Senator Antonio Trillanes IV, urged the Department of Interior, local government, no, ito yung pambulaga kay Bato, to offer at least 20 million bounty for the arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa, who is reportedly in hiding to avoid arrest warrant issued by International Criminal Court. Putik na to si Bato, ang yabang-yabang pa dati. Pasigaw-sigaw pa. Gigil na gigil pa. Come on, Mr. Trillanes, make money. Tapos tago lang din pala ang gagawin. Hindi naman din pala marunong humarap. Hindi pala kaya pangatawanan. Di ba? Hindi pala kayang pangatawanan, mga kababayan. Puro yabang lang. Ganyan yung sinasabi natin na napapansin natin doon sa mga DDS po, mga kababayan. Puro yabang, puro angas, tapos kapag nandyan na yung oras, petsa, panahon na kailangan na nilang harapin yung mga paghahamon nila, wala na. Di ba? Hindi na kayang panindigan yung mga sinasabi. Tuloy, sabi, pagka pera daw, sasali ang mga DDS, pati yung mga DDS, ituturo na si Bato de la Rosa. Malamang ho yan, no? Maraming mga leads na natatanggap, pero kailangan kasi talagang i-verify itong mga leads na ito para masigurado natin na hindi tayo minimislead o dinadivert kung saan-saan. Kung maalala nyo po, yung iba't ibang mga vlogger nila, kung ano-ano yung pinapakita at pinapalabas, kesyo nasa Estados Unidos daw si Bato. Hindi naman makakapunta si Bato sa Estados Unidos Revoke po yung yung US visa niyan Di ba? Hindi naman papapasukin po yan. Walang visa, walang US visa yan. Ginagawa lang po nila yon. Yung kunyari, nasa Japan, yung mga old pictures nila, ina-upload nila upang malito yung mga alagad ng batas kung saan ba talaga nandoon itong si Bato de la Rosa. Di ba, Sir Danilo Espejo? Pero ang inaantay ko nga, sabi ni Trillanes, no? Pero ang inaantay ko nga na gawin nitong DILG ay magbigay sila ng reward. Pagka nagkaroon ng reward sa information na magli-lead to arrest Bato, naku, mabilis yan. Gawin na, pwede na, oo na, Gina, no? Para tapos na din ito. Sa hirap ng buhay, meron at meron na nakakakita sa kanya, yun po, at yung mismong ibang nagbabantay sa kanya, yan ang sinasabi ko. Pati yung mga yan, makikisali na, mapapaisip yan. Ito bang ginagawang pagtatago namin ni Bato de la Rosa ay aabot ba hanggang dulo ito? Di ba? Tatagal ba kami ng ilang taon dito? Kung hindi naman, ituro ko na tong tao na to para matapos na.
yung mga pagtatago namin. Tapos, pagkaturo ko, baka hindi naman malaman, di ba? Saka mga ibang bansa, kapag ka, oy, kayong mga kasama ni Bato de la Rosa, ganito gawin nyo, ha? Ganito gawin nyo, turo nyo. Na kapag ka naglabas si John Vic Remulla ng 20 milyong piso sa ulo ni Bato de la Rosa, ituro nyo. No? Tapos, wag nyo munang basta-basta gagastusin. Wag muna kayo magpapahalata na kayo yung nakatanggap ng 20 milyong piso. Pagka gumastos kayo, utay-utay lang. After 5 years, tiisin nyo. No? Kapag ka medyo lumayo na kayo, nakalimutan na lahat, si Bato de la Rosa, nandoon na, kasama si dating Pangulong Duterte, hindi na napapansin masyado, saka nyo gastusin yung pera. Saka kayo magbibili ng bahay, magtayo kayo ng negosyo. O, di ba? Pero yung pagkahuli, pagka-aresto, tapos bigla kayo baka mayari kayo. Mahalata agad kayo. Di ba? Kaya, isipin niyo na lang ito, mga kasama ni Bato de la Rosa. Mahuhuli at mahuhuli din yan eh. Hindi naman makakapagtago ng forever yan eh. Ano? Kaya isipin niyo, ayan na, nasa harap na. Pag nagbigay ng 20 million, ayan na, nasa harap na. Sunggaban nyo na. No? Kasi doon naman din po, mga kababayan, ang punta niyan. Sabi ni Birahan PH, may birahan na tayo mamaya, 2:00. Mga boss, sabi ni Jordan G. O, ayan, anong oras na ba? 11:30, o, 2:00. 2:00 naman. Ba't ang gulo ng oras? Nung dati ay gabi, ngayon 2:00 naman. Anyway sa hirap ng buhay, o yan, tuloy. Ngayon, puntahan ho natin muna si Rodante Marcoleta ho, mga kababayan. Si Rodante Marcoleta, may iniebas po dito, may sinasabi, mga bossing, na meron daw po tayong aabangan sa Huwebes ho. Kasi ngayon, Miyerkules ng umaga dyan sa Pilipinas, di ba? Bukas daw, meron tayong aabangan na Senate Green Committee po, mga bossing. O, eto, pakinggan nyo ho. Naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Ayun, sila naman daw po ang magpapatawag ng Blue Ribbon. Ibig sabihin, parang ina-acknowledge na Blue Ribbon Committee. Yung kila Sherwin Gatchalian, di ba? Kami naman po ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Di ba? Ina-acknowledge na din na Blue Ribbon Committee. Kami naman po ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. O, ganun yung sabi ni Marcoleta eh. No? O, game. Susunod na Webes, kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Meron pong bago. Bakit? Hindi naman, kami Gago din yung kausap ni Marcoleta. Nagalit tuloy. Ay, meron po bago. Napasigaw tuloy si Marcoleta. Sabi, tingnan. Meron pong bago. tawag ng Blue Ribbon Committee. Meron pong bago. Bakit? Hindi naman, kami Napasigaw tuloy si Marcoleta. Kami naman yung legit